Ito, attorney, kumuha lang po tayo ng update. Kaugnay po sa inere natin noong November 17 at may YouTube title po na Pamilya ng Pasahero sa Victory Liner Nagpatulfo. Alamin po natin ang latest update. At bago ang lahat, meron tayong flashback video. Panoorin nyo. Ayan po yung ating suspect, yung gunman po, na nagpara, nilabas ang... Ayan na. Sa amin ngayon sir, medyo nandun po yung takot kasi hindi namin alam kung sino yung nasa likod itong gumawa ng ganito sa aking kapatid. Kasalukuyan po tayo nagbabacktracking ng mga CCTV sa mga dinaanan po sa bus po. Yung possibility na mistaken identity, wala yon. Kasi kung titignan mo sa actuations ng bumaril, talagang sigurado sila kung sino yung binabaril nila. Sigurado po. Wala po kasi medyo from Bayongbong, medyo malayo po yung ginayay pa. No? Meron po kaming hawak dito ng mga na-enhance na pictures nung mga nakabaril. Opo, nagtataka sila bakit nag-bash at ando naman po yung pick-up ng mag-asawa. Ang kutob po namin is nakakaramdam po ito na may threat sila sa buhay. From time to time, ma'am, kukuha kami ng update kay Major Agliam kaugnay po sa kaso po, no? Para po matutukan. Salamat po. Salamat. Opo. Kumuha lang po tayo ng update, Attorney JV, patungkol po sa kaso po na ito. Jam, ito po yung reporter po natin. Jam, magandang hapon. Kasama natin si Attorney JV. Good afternoon, Ms. Shari and Attorney JV. Jam, baka pwede mo kaming bigyan ng update kaugnay sa kaso po na ito? Okay. Attorney JV, nagpahayag na po ng update ang ating kapulisan patungkol sa 2 pasaherong binaril sa Victory Liner bus noong November 16. Na-aresto po noong November 20 sa Bilasag, Aurora, ang isa sa gunman na bumaril sa 2 biktima. Ito po ay kinikilala natin na si Alan Angeles de los Santos na may standing warrant of arrest sa kasong 3 counts statutory rape sa Nueva Ecija at sexual assault sa Ilagan, Isabela. Sa pagbabacktrack po ng ating kapulisan at sa tulong ng witnesses ay natunto ng kinaroroonan ni Alan de los Santos sa Bilasag. Noong araw ho na siya ay dadakpin ng ating kapulisan ay aktong tatakas na, ngunit nagkataon na maalo ng dagat at walang biyaheng bangka papuntang Palanan, Isabela. Kaya po ito ay nadakip at na-recover po sa kanya ay yung shorts at sombrero na suot niya noong nangyaring insidente. At siya rin po ay nag-voluntary execute ng extrajudicial confession with the assistance of his legal counsel patungkol sa pagpatay kay Gloria Atilano at Arman Bautista. Dito niya po na isiniwalat na sila ay kinausap ni Charlito Atilano Jr. o alias Tisoy upang ipapatay si Gloria Atilano at ang partner po nito. Sila ay pinangakuan na babayaran ng 60,000 kada ulo. At naunang bayad raw na kubra nila ay 20,000 at pagkatapos noon ay hindi na muli nasundan ng bayad sa kanila. At ito lamang po, December 11, ay na-file na sa Prosecutor's Office ng Nueva Ecija ang 2 counts of murder laban po sa 5 suspect sa kaso. Ang 2 gunman na nakita po sa CCTV, ang anak ng biktima at live-in partner po nito at isang jando. Sa kasalukuyan po, Attorney JV, iniimbestigahan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng jando na ito. Ito po yung driver ng sasakyan na sumunod sa Victory Liner bus kung saan sakay yung 2 gunman at ibinaba sila sa Bayongbong dahil nga sakay na bus ng 2 biktima ho natin. At unidentified pa ho ang plate number pero ang base po sa ating pulisya, ito po ay sedan na kulay beige. At ang nakikita motibo ng pulisya ay grudge dahil nagsampa ng kasong robbery at carnapping ang biktimang si Gloria Atilano laban po sa kanyang anak na si Tisoy. At patungkol naman po, attorney, sa isang gunman pa natin na kuha sa CCTV, ay identified na rin po natin ang suspect at alam na ng pulisya kung saan po ito nagtatago sa Nueva Ecija. Sa kasalukuyan ay hanggang dito muna po yung dinidisclose nila na info sa atin at hinihintay na lang po natin na lumabas yung warrant of arrest para sa mga ilang suspect pa po natin, attorney. Okay, Jam, maraming salamat sa iyong update. Klaruhin lang namin dun sa naging report ninyo. So ano ang kinalaman nung anak nung biktima dito? Attorney JV, meron po tayong motibo dito dahil nabanggit po na yung ating biktima na si Gloria Atilano, nanay ho ng ating suspect, inasuhan niya ng kasong robbery at carnapping si Charlito Atilano Jr. o yung kanyang anak.
At nabanggit po na ito po ang dahilan kung bakit nais na pong ipapatay yung kanyang nanay at yung live-in partner rin po nito, attorney. In other words, siya yung nag-utos, siya yung mastermind, siya yung nagbayad ng tig 50,000 pesos ba yun bawat ulo? Bawat ulo po. Bawat ulo po. Siya pong mastermind, siya pong nag-utos po sa ating mga gun for hire. Yeah. Okay, no? So, well, based dun sa extrajudicial confession na in-execute ni Mr. Alan De Los Santos, ito, no? ang lupit nito, no, Shari, no? Isang anak, papatayin ang kanyang ina. So, ang kaso dito, Shari, is parricide. Hindi to murder. Parricide. Pero of course, murder din kasi may kasama yung babaeng biktima eh. Insofar as that other person is concerned, murder, no? So patong-patong na kaso dito. Okay. Jam, kaugnay naman doon sa kasama, no? 'Di ba dalawa sila doon? Meron na daw bang lead doon sa isa pang suspect? Yes po, Miss Shari. Identified na po natin yung isa pang gunman na nakita ho sa CCTV at alam na rin po ng kapulisan kung nasaan po ito ngayon sa Nueva Ecija. Sa ngayon ay hindi muna ito dinedisclose pa kung hanggang saan yung update po nila. Pero maganda po yung investigation nila at makakatanggap po tayo ng resulta sa mga susunod na araw patungkol po sa update sa isa pa nating gunman. Okay. Jam, clarify ko lang ha. Na-mention mo kanina na parang may getaway vehicle, ito yung sedan. Yes. So meron pa, bukod sa mga gunmen natin na dalawa, at of course yung mastermind, meron pa bang iba na mga persons of interest dito? Actually, Attorney JV, 5 po yung suspect natin. At ang sakay po ng vehicle po na ito, yung coaching sedan, ay yung 2 gunman at yung driver. At ang hindi pa ho natin na pangalanan itong driver ho ng sasakyan. At ito po yung John Doe ho natin yun, Attorney. Nasa linya na natin si Police Captain Franklin Sindak, ang PIO po ng Provincial Office po ng Nueva Ecija, PNP. Captain Sindak, magandang hapon po. Live po tayo sa programa po ni Idol Raffy Tulfo at kakausapin po kayo ni Attorney JV Bernardes. Magandang hapon po, Attorney. Ay, magandang hapon po, no, Police Captain. Sir, una sa lahat, kami po ay humahanga, no, nadakip na natin yung isa sa mga suspect at malaking development, no, yung naging kanyang extra judicial confession. Sir, matanong ko lang po, no, ano na po no, yung mga sumusunod na hakbang or ginagawa po ng ating kapulisan patungkol dito sa krimen, no, sa krimen na po na ito? Opo, na-file na po natin yung kaso noong December 11. So hindi po tayo titigil doon. Ang gusto nga natin, hanggang conviction, talagang maparusahan yung mga suspects, no? Para mabigyan natin ng hustisya talaga yung mga biktima sa brutal na pagpatay na kita natin na nag-viral naman. Yes po, no? Sir, na-mention po kanina, no, na parang lumalabas, no, 5 po yung involved dito sa krimen na to, no? Nahuli na natin yung isa. Sir, meron po ba tayong update insofar as yung mga natitirang 4 pa na involved? So inintay po natin na lumabas po yung warrant, dun sa na-file nating case. Actually, yung pagkakahuli po ni Alan De Los Santos ay dahil dun sa kanyang existing warrant. May naka-identify sa kanya, nakapanood ng video, nung nag-backtrack tayo at nag-check tayo ng mga existing warrant nitong tao na ito, meron siyang existing warrant. So yun po yung dahilan ng pagkakahuli niya. At mula doon, nagbigay ng extrajudicial confession, kaya na-identify pa natin yung iba. So sa ngayon po, yung pangalawa na yung gunman, identify natin naman, pati yung kanyang pinaglulunggaan, hintayin na lang din natin yung warrant na lumabas para makuha natin yung jurisdiction over that person. No? Yung dalawa po na sinasabi pa, yun po mismo yung mastermind, yung anak ni Gloria. Gloria, yes po. Si Charlito Atilano at yung kanyang kinakasama. Kung matatandaan niyo po, yung dalawa po na yun ay nakapagpiyansa po yun doon sa kasong isinampa ni Gloria na robbery at carnapping. So nagpiyansa sila ng mga 700,000 na higit. I don't know the exact figure, pero yan yung pinansa nila. So yan po ay nandyan po sa Isabela. At yung isa pong suspect na ating sinama sa kaso ay yung John Doe nga. Ito yung lumalabas na nag-drive ng sedan na sinakyan ng 2 gunmen nung sila ay pumunta po sa Bayongbong
at nag-transfer sila doon sa Victory Liner kung saan nakasakay yung mga biktima po. Ayun, no? Sige po, Police Captain, lastly po, no, Police Captain, na-mention nga po kanina, no, na may existing warrants din itong si De Los Santos. So, parang lumalabas, isang grupo sila, mga repeat offenders na sila. Police Captain, no, sana no, mahuli po natin sila sa pinaka mabilis na panahon kasi parang modus yan eh. No? Kung repeat offender ka na, malamang sa malamang naghihintay lang din yan, uulitin at uulitin nila yung mga krimen na yan. So umaasa po kami, Police Captain, at sa seguridad na rin ng lahat ng mga mamamayan po natin na sa pinakamadaling panahon ay mahuli natin itong mga involved sa krimen na ito. Opo, makakaasa po kayo that we are on the top of the situation. At talagang kami, dahil sa kapulisan, meriting kaming mahuli yan. Para talagang mawala na yung mga masasamang loob dito sa ating bansa. No? Dito sa ating, lalo na sa aming lalawigan po dito sa Nueva Ecija. Yun. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Captain Sindak, ang PIO po sa Nueva Ecija PNP. Maraming salamat, sir, and mabuhay po kayo sa mga taga-PNP Nueva Ecija po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, Jam, maraming salamat sa update, Jam. No? Kung mayroon pang developments dyan, sabihan mo lang kami at ire-report natin sa ating mga taga-kinig at taga-subaybay. At noted po, Attorney JV, makakaako kayo na itong kaso ay tututukan po ng ating programa. Salamat, Jam. Salamat. Maraming salamat, Jam Cordero. Reporter po natin yan sa Raffy Tulfo in Action. Thank you very much, Jam. Okay. And ayun, ngayon po mga kapatid, tinatawagan po natin yung pamilya po. Unfortunately, ayaw na po nilang magbigay or sumagot sa ating tawag sa ngayon. Yung pamilya ng biktima, no? Yes po. Ayaw po nilang sagutin at ayaw po nilang makipag-usap sa atin. And nire-respeto naman din po natin yun.